At ang Panginoon din po siya magpala sa inyo. Tuloy-tuloy na po tayo, darako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bigyan natin ng galang. Kaya may sa Lord at pwede dadalhin sa atin ang ating beloved preacher, Gelson Velasco. Tayo pumalakpak sa ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Gusto ko beloved Pastor Alvin. Pumalakpak po muna lahat sa ating pinakamahal na Panginoon Diyos. Lahat ko sa praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos sa mga oras na ito mga kapatid. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos para sa ating pag-aaral ng kanyang pong banal na salita. Itaas po natin ang ating pong mga kamay. Praise the Lord. O po dakila at mapagpala po namin Ama, Diyos na kataas-taasan, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga banal. Salamat sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoong Diyos. Sa gabing ito, mahal na Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin. Kami po, Diyos, ay nagpapakmabang loob. Kami po humihingi po ng tawad sa aming po mga nagawang kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Likhaan mo kami ng isang banal at malinis na puso. At magapati mo po, mahal na Panginoon, na sa aming pag-aaral ng iyong pong banal na salita sa mga oras na ito. Gamitin mo po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng espiritual na pagpapala. Ikaw po ang maglagay ng mga salita na dapat po salitain. Dahil kung saga ng aking mahal na Panginoon ay wala po akong magagawa. Bless niyo po at pagpalain ang aming pag-aaral sa gabi ito at mag-usap ka sa bawat isa sa amin. Pawin mo po lahat ng hadlang, distraksyon sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name, Amen. God bless you po mga kapatid. Kayo po ay muli po makabalik po sa iyo po mga inuupuan. Praise the Lord. Magandang gabi na po sa inyo pong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. At kami po sa ating pong mga kamanggagawa. Sumusan po ng ating pong dakilang Diyos. At sa lahat ng mga nandarito po sa gabi ito, isang mapagpalang gabi. First of all, sa lahat po ng mga ibig viewers natin na patuloy po sumusubaybay sa ministeryo ito, isang mapagpalang gabi po sa inyo pong lahat. Amen. At sa gabi ito mga kapatid ko, ay buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan na dito po mga kapatid na sinasabi po ng Biblia na tayo po mga kapatid ko ay lagi po nating inaalala yung manifestation ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Bagamat hindi po natin siya mga kapatid literally na ating nakikita ang mahal na Panginoon, subalit dahil tayo po ay nananampalataya sa ating dakilang Diyos, naranasan po natin ang himala, naranasan po natin ang kapangyarihan,
At naranasan po natin, mga kapatid ko, na tayo po ay hindi ho pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? So, nais lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid ko, na ma-appreciate natin ang lahat ng blessing na Kanya pong ibinibigay sa atin. Amen? Kung sa tao po, mga kapatid, magkaroon tayo ng tinatawag na utang na loob. Pero hindi dapat ganoon. Amen? Bakit? Kasi mga kapatid, unang-una, ang Diyos ang lumikha sa atin. Amen. Di ba? Ginawa niya tayo, mga kapatid ko, bilang tao, ayon sa wangis ng Diyos. Nilikha niya ang bawat isa sa atin. Mga kapatid ko, bagamat mayroon tayong kanya-kanyang hugis ng ating mukha, kanya-kanyang hugis ng ating katawan, at kanya-kanya po, mga kapatid ko, yung hugis ng ating pumakamay. Amen? Lahat, mga kapatid ko, ginawa ng mahal na Panginoon para sa atin. Ibinigay yan sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, mga kapatid, ito po, unang-una, dahil ito po ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon, itong ating katawan, at hindi lamang po doon natapos, kundi binigyan din ng ating pinakamamahal na Panginoon ng buhay. Amen. Amen? Kaya mga kapatid ko, dahil buhay tayo, malakas tayo, malusog tayo, nakakahinga tayo, nakakapagtrabaho kayo, mga kapatid ko, at anumang kinikita na mayroon ang tao, yan po, mga kapatid ko, ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. So, ang nais lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid ko, na maalala natin siya, kahit, mga kapatid ko, hindi man araw-araw, hindi man oras-oras, na maalala ng tao ang Diyos, subalit, mga kapatid ko, ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, maglaan ka ng oras para manalangin sa Kanya. Maglaan ka ng araw para sumamba sa Kanya. Maglaan ka ng oras para pasalamatan siya. Amen? So saan po ba tayo, mga kapatid ko, magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon? Halimbawa, bago tayo kumain, magpasalamat tayo sa ating dakilang Diyos. Amen? Amen. Bago tayo, mga kapatid ko, magtrabaho, sumanalangin tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bago ka pupunta sa iyong trabaho, bago ka pupunta sa iyong paaralan, mga kapatid ko, dapat ka nang manalangin at makipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos sapagkat kailangan natin ang patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos sa buong maghapon. Amen. So bago matulog, kailangan din natin ang gabay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buong magdamag. Amen. Kung panggabi ang iyong trabaho mo, so lalong-lalo na kailangan mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Sapagat iba po, mga kapatid ko, ang araw kaysa gabi. Amen? Pag-gabi, hindi mo halos makikita, mga kapatid. Subalit, pag-araw naman, nakikita mo naman ang lahat. Subalit, mga kapatid ko, hindi po yan dahilan. Araw man yan o gabi, huwag kang magsawa na manalangin, huwag kang magsawa, humingi ng tulong ng gabay sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Amen. Huwag tayong nagkukulang. Bagamat bilang tao, nagkukulang tayo. Tama? Sino dito yung hindi nagkukulang? Taas yung pa. Yung hindi nagkukulang. Mayroon po ba dito hindi nagkukulang? Pero ang sabi ng awitin, hindi siya nagkulang. Amen? Tayong tao, nagkukulang tayo. Maraming tao sa mundong ito, nagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil hindi nila alam ang dahilan, mga kapatid ko, kung bakit sila nilikha ng Diyos. Amen. Hindi nila alam kung ano yung purpose talaga nila. Amen? Ang purpose na nila, magtrabaho lang sila na magtrabaho. Yun yung nasa isip lamang nila. Tama? Yun yung iniisip nila, mga kapatid ko, dahil sa oras pag namatay na sila. So, sabi naman nila, mapupunta naman sila ng langit. Dahil hindi nga nila alam kung ano po, mga kapatid ko, ang purpose, kung bakit sila, bakit tayo nilikha ng Diyos. Pero salamat sa ating dakilang Diyos.
na sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, nakilala mo siya. Amen? Sa dinami-dami ng tao sa mundong ito, mga kapatid ko, isa ka sa naglilingkod sa ating pinakamamahalang Panginoon. Isa ka sa nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Isa ka sa nagpupuri sa ating pinakamamahalang Panginoon. Isa ka sa nananalangin sa ating pinakamamahalang Panginoon. So, karapat-dapat ka, mga kapatid ko, na tawaging anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Ang bagay na ito, hindi naman natin ito dati ginagawa. Amen? Ginagawa mo ba dati, mga kapatid ko, na manalangin? Hindi ko ginagawa yan dati. Ginagawa ko ba dati yung magpupuri? Hindi ko ginagawa yan dati. Ginagawa ko bang pumunta na simbahan every Sunday? Hindi ko yan ginagawa, mga kapatid. Bakit? Dahil hindi ko nga naintindihan. Walang nagpaunawa sa akin. Walang nagpaintindi sa akin. Bagamat kung mayroon man, mga kapatid ko, ini-ignore ko lang sila. Hindi ko sila pinapansin. Hinahayaan ko lang sila. Sapagkat sa paningin ko, sa isip ko, tama ako. Matuwid na ako. Amen? Yun po ang marami sa atin. Ang akala ng natin, mga kapatid ko, okay na. Kahit hindi ako pupunta ng simbahan, okay na. Pag umuulan, hindi ako pupunta ng simbahan, okay na. Pag may bagyo, hindi ako pupunta ng simbahan, okay na. Kapag hindi maganda ang sitwasyon o panahon, mga kapatid ko, may problema, may pagsubok, kahit hindi ka na magpuki, kahit hindi ka na pumunta ng simbahan, para sa'yo okay. Pero para sa Panginoon, para sa atin okay, para sa mahal ng Panginoon, hindi. Bakit? Mayroon kang obligasyon na dapat mong gawin. Dapat natin sundin, dapat natin pahalagahan. Mga kapatid ko, ito'y tungkulin na ibinigay sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago ka lumabas ng bahay, ipagkatiwala mo sa mahal na Panginoon. Amen? Hello? Sino din yung nagtitiwala sa mahal ng Panginoon? Kaya mga kapatid ko, malimit natin sinasabi, ang tao po tumitiwala, nagtitiwala sa Panginoon. Pero, paano mo may papakita na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos? Paglabas mo ng bahay, ano yung ginagawa mo? Diretso lang. Hindi ka man lang dumulog sa mahal ng Panginoon. Ang dami kaya nyo, kahit Kristiyano, kahit mananampalataya, kahit kayo mga nandirito. Aaminin nyo man o sa hindi, mga kapatid ko, bago kayo lumabas ng bahay, marami sa atin, hindi ho, nananalangin sa Diyos, hindi humihingi ng gabay sa mahal ng Panginoon. Tama? Hello? Siguro mga kapatid ko, saan mga nandirito? O ilan na? Kahit sa mga kuwan natin Yung iba dyan, mga kapatid, pag napagkatapos magbihis, diretsyo na Lahat tayo magsabi, praise the Lord. So nagpapaalala tayo, mga kapatid ko, kung ikaw may tiwala sa mahal ng Panginoon, bago ka lumabas ng bahay, kahit saan ka man pumunta, sa trabaho man yan, sa pag-aaral man yan, papunta ka man ng simbahan, lalong-lalo na lagi ka magdarasal, lagi ka manalangin sa ating pinakamamahal ng Panginoon Diyos, sapagkat hindi mo alam na sa daanan, mga kapatid ko, kung ano ang mangyayari. Amen? Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid ko, di ba, madalas sinasabi natin, okay, nag-iingat ka. Paano yung iba? Amen. Tama? Amen. Lahat tayo magsabi po sa naalala ko po, mga kapatid, yung isang matanda, ay isang bata, mga kapatid. Nagsisilpon. Nabanggaan. Ano nangyari? May nagmamaniho, mga kapatid. Nagsisilpon. Nabangga. Patay. May isang matanda. Tumawid sa hilis ng tren. Ano sagot niya? Ha? Bakit? Wala namang tren dumaan Lahat ay masabi personal. So, ibig sabihin, mga kapatid ko, kailangan po natin na mag-ingat lagi. Amen? Isa sa pinakamahalaga, mga kapatid ko,
kung ikaw nag-iingat ka, mayroon pang higit na makapag-iingat sa atin. Hello! Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Huwag mong sabihin kaya mo. Hindi mo kaya kung ikaw lang. Hindi natin kaya kung tayo lang. Magiging kaya natin yan sapagkat kasama natin ang Diyos na lumikha sa atin at ang Diyos, mga kapatid ko, na ating sinasumpalatayanan at sa Kanya tayo umaasa at nagtitiwala at nananalig. Amen? Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Hindi mo, maalala mo lang, mahal na Panginoon, pag gipit na gipit ka na. Diyos ko. Maalala mo lang, mahal na Panginoon, Diyos, kapag nasa oras ka na, may pangangailangan ka. Hindi ho ganon, mga kapatid. Oo, ang Diyos takbuhan ng lahat ng tao. Ang Diyos ay tinatawagan ng lahat ng tao. Subalit, mga kapatid ko, ang isa sa dapat maalala ng tao, saan ba tayo sa panahon na kailangan ka ng mahal na Panginoon? Amen? Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Kaya sabi ko ng banal na kasulatan, mga kapatid, pag ang tao po gumagawa ng masama, humihiwalay sa mahal na Panginoon, hindi ho maganda ang loob ng Diyos. Amen. Di ba sabi ng banal na kasulatan? Ano sabi ng Biblia? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan o sa mga tao na Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. Amen. Amen? Hello? Ibig sabihin, mga kapatid ko, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mga tao, dahil nakita niya ang ginagawa ng mga tao na hindi ho, mga kapatid, umabot ang tao sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa kalwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon, nakita ng Diyos na ang tao po ay mapapahamak. Ang tao ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Para kanino? Para sa tao. Pero, mga kapatid ko, mayroon pong kondisyon yun. Hindi na siya ibinigay para sa atin, mga kapatid, kundi mayroon pong sinasabi ang Biblia na ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya. Ibig sabihin, sino mang sa Kanya ay maniwala, sino mang sa Kanya ay maglingkod, sino mang sa Kanya ay sumamba, sino mang sa Kanya ay magpapahalaga, ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Amen? Yun yung isa sa nais na ipinapakita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ba, ang tao po ba, mga kapatid ko, ano ba yung ginawa mong sakripisyo para sabihin mo, ligtas ka? May ginawa ka ba? Para sabihin natin, ligtas tayo. Kahit kung magpunta natin every Sunday sa simbahan, hindi pa sapat yan. Amen. Kahit yung nagpupuri ka pa araw-araw sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi pa sapat yan. Dahil sabi ng Biblia, ibinigay niya ay kanyang buhay. Amen. Ano yung inihandog ng mahal na Panginoon para maging lubos ang kaligtasan ng tao? Buhay. Minsan nga tayo nga lang, mga kapatid, hindi natin maibigay-bigay. Amen. Tama? Nasa oras ng pagsamba tayo, mga kapatid ko, abalang-abala ka. Busy tayo. Yung isip natin, naglalakbay. Ang isip natin, namamasyal. Ang isip natin, mga kapatid ko, kung saan-saan na nakakarating. Pero yung katawan mo, nandito lang. Amen. Tama? Amen. Hello? Amen. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. So dapat, mga kapatid ko, diyan pa lang, maisip na natin, mga kapatid ko, ay, totoo nga pala ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Amen. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Buksan po muna natin ang ating pong banal na kasulatan, mga kapatid. Dito po sa po ng awit, 37, umpisahan po natin sa 3. Ituloy po natin ang basa hanggang 5. Sabi po dito, mga kapatid, ng banal na kasulatan, tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at okay.
Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagtatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Awit 37, ang talata po ay 3 hanggang 5. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, sinasabi sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon na tumiwala ka sa Panginoon. Amen. Ano yung sinasabi sa atin? Tiwala. Ano yung sinasabi sa iyo? Tumiwala ka sa Panginoon. Hindi po sinasabi dito, mga kapatid ko, dahil magaling ka, dahil matalino ka, dahil sa galing mo, dahil sa kakayahan mo, dahil sa abilidad mo, kaya kahit hindi ka na tumawag sa mahal na Panginoon. Ang tawag noon, hindi ka sa Panginoon nagtitiwala, kundi sa sarili mo. Amen? Paglabas ng bahay mo, hindi ka nananalangin sa mahal na Panginoon, hindi ka humingi ng gabay sa mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, may tiwala ka sa sarili mo. Wala sa Panginoon. Amen? Pero ang linaw po na sinasabi ng banal na kasulatan, ang Diyos, kahit saan ka man, naroon siya. Dahil sabi niya, ako maging Diyos lamang sa malapit at hindi sa malalayo. Hello? Ibig sabihin, mga kapatid ko, ang Diyos natin, kahit saan, naroon siya. Kahit saan ka man pumunta, kasama mo siya. Subalit, mga kapatid ko, magiging kasama lang natin siya kung tayo po ay laging humihingi ng gabay na galing sa ating pinakamahal na Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, yung pinakamatibay nating pundasyon, mga kapatid, ng ating pananalig, ng ating pananampalataya, ng ating pagtitiwala, hindi sa ating galing, hindi sa ating kakayahan, hindi sa ating abilidad, kundi dahil sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Kahit ikaw pa yung pinakamatalino sa mundo ito, kung wala ang Diyos, mananatili ka lang ganyan. Amen? Hindi ka makakahon. Lahat tayo magsabing, "Praise Lord." Kahit sabihin pa natin, mga kapatid ko, sila na yung pinakamayaman sa mundong ito. Subalit wala sa kanila ang Diyos. Sasabihin ko sa inyo, sila yung mas nakakaawa. Amen. Amen? Amen. Hello? Kahit hindi man gaano kagandahan yung buhay natin ngayon, dahil na tayo po'y nasa mahal na Panginoon, tayo po, mga kapatid ko, ay magpakasaya, magpakaligaya sa Panginoon, sa ating pinakamahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, yan ang mga taong nagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoong Diyos. Amen? Amen. Minsan, nalulungkot tayo. Sino din yung lagi araw-araw masaya? Taas yung paa. Araw-araw na masaya. Meron po ba dito? Wala. O sinalan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ang sabi ko sila, ang pusong laging masaya ay gamot sa lahat ng sakit. Lahat tayo magsabi po sila, yung pag laging masama ang loob mo, loob natin, lagi tayo nagkikimkim ng galit, puot sa ating puso. Maraming sakit, mga kapatid ko, ang lalabas. Amen. Di ba? Amen. Kaya, mga kapatid ko, para mapalaya ka, para lubos kang gumaling, lubos tayong gumaling, sikapin natin, mga kapatid, kahit kumunot na yung noon natin, sikapin natin na lagi tayo maging masaya. Amen. Lahat tayo magsabi po sa halimbawa, may dumating na hindi magandang balita. Siyempre natuhan, mga kapatid, yung reaksyon kasi ng tao, pag normal na tao, talagang maiinis eh. Magagalit, nalulungkot. Normal yan. Normal yan sa tao. Pero yung inis at galit natin, mga kapatid ko, huwag natin papagpahingahin sa ating
puso. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Kapag nakapagpahinga yan, mga kapatid ko, mananatili yan. Amen. Ang akala mo, nakapagpahinga ka na, pero hindi mo pala alam, pagod ka pa rin. Amen. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Pero dahil may tiwala ka sa mahal ng Panginoon, dahil nananalig tayo sa Kanya, mga kapatid ko, isipin natin lagi ang mahal ng Panginoon. Amen. Amen? Na kapag sa yung lagi natin iniisip, hindi natin mapapansin yung mga negatibong bagay, yung mga negatibong salita, yung mga salitang magpapahina sa ating pananampalataya, sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sapagkat yung mga bagay na yon, yung mga negatibo na yon, mga kapatid ko, yun yung isa sa dahilan kung bakit tayo bumabagsak sa paglilingkod sa Diyos. Pero pag hindi ka nakatingin dyan, hindi ka nakatingin doon sa mga problema, hindi ka nakatingin doon sa mga nanlilibak sa inyo, sa mga nanguusig sa inyo, hindi nyo tinitingnan yon, kundi ang tinitingnan ninyo ang ating pinakamamahal. Amen? Lahat tayo masabi, praise the Lord. Hello? Amen. Dahil kapag sa Kanya tayo lagi nakatingin, sa Kanya tayo lagi, mga kapatid ko, nakapokus, ang Diyos ang siyang gagawa ng paraan para, mga kapatid ko, yung mga taong galit sa inyo, yung mga taong nagsasalita ng masakit sa inyo, Diyos ang kikilos niyo. Amen? Kasi sabi ng banal na kasulatan, sino ang laban sa atin kung ang Diyos ang kakampi natin? Amen. Hello? Amen. Pero yung mga nagpapasa Diyos, mga kapatid ko, hindi na nagsasalita yan ng kung ano-ano. Amen. Yun yung mga nagpapasa Diyos. Pero kung marami sa, ipasa Diyos ko na lahat yan, kaya yung ginawa niya, kaya yung ganyan, siniraan ako, ninahit ako, inusin ako, inapi ako, inaway ako. Ipinapasa Diyos ko na lahat. Lahat tayo masabi, praise the Lord. Anong tawag nun? Naghahanap lang siya ng katampi. Tama? Pero yung mga nagpapasa Diyos, tahimik lang yan. Sinusumbong niya lagi sa mahal ng Panginoon. Nagpapasalamat siya sa mahal ng Panginoon. Lord, salamat sa taong ito na ginamit mo para inisin ako. Pero hindi ako nainis. Praise the Lord. Lahat tayo masabi, praise the Lord. Bahala na silang mainis sila. Basta ako, hindi ako nainis. Amen. Palampakan natin natin pinakamamahal ng Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, kailangan po natin na mayroon tayong malinis na puso. Amen? Pero pag normal kasi na tao, ang reaction talaga niyan, mainis o magalit. Normal yan. Amen? Subalit bilang mananampalataya, tika lang, Lord, nakapag-isip ako ng hindi maganda. Nakapagsalita ako ng masama. Sa isip lang. Pero hindi mo pala ilabas. Lord, patawad. Ibig sabihin, hinihingi na natin ang tawad sa mahal na Panginoon. Amen? Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Di ba naalala niyo po si Pedro lumapit sa mahal na Panginoon? Ang sabi ni Pedro, Lord, ang aking kapatid, ilang beses ko ba siyang patawarin? Makapitong beses po ba? Sabi ng mahal ko, hindi. Hindi ko sinabi sa na 7 beses, kundi makapitong-pito. Lahat tayo masabi, praise the Lord. Ibig sabihin, mga kapatid ko, maging mahaba. Mahaba yung pasensya mo. Mahaba. Palampakan mo natin pinagmamahal ng Panginoon. Lahat tayo masabi, praise the Lord. Yung mga nagpapasa Diyos, mga kapatid ko, tahimik na lang yan sila. Tama? Tanaw po natin, yan yung mga nagpapasa Diyos. Ibig sabihin, ipinagkakatiwala nila sa mahal ng Panginoon. Halimbawa, awayin ka ng kapatid mo, awayin ka ng sino man yan, mag-away sa'yo, ng kaibigan mo, ng friends mo. Huwag kang magtatampo. Bahala si Lord. Amen? Lahat tayo magsabi, praise Lord. Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, mga ibigan kayo.
mahalan kayo sa isa't isa at makikilala na kayo ay mga alagad ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Tama? Amen. Kung kayo nga lang, magkakaibigan, magkakapatid, nag-aaway-away, paano na? Paano mo may papakita yung pag-ibig? Paano mo may pakita yung pagmamahal? Amen? Lahat tayo magsabi, praise the Lord. So dapat ipinapakita natin ito, unang-una sa ating mga kapatid ko, sa ating sarili, at maging sa ating kapwa, ipinapakita natin yung pag-ibig sapagkat ang umiibig sa tao ay umiibig sa Diyos. Kaya pag sabihin natin, mahal natin ang Diyos, pero yung kapatid mo na nakikita mo araw-araw, hindi mo maibig-ibig, ang tawag nun ay sinungaling. Amen. Amen? Amen. Hello? Amen. Nasa Biblia ba yan? Nasa Biblia yan. Ang tanong, saan mabasa? Lahat tayo magsabi po na buksan natin, kung naalala ko pa, mga kapatid, unang Juan. Dito yan. Lahat tayo magsabi po na Lord. Praise the Lord. Pumalakpak po muna lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Okay. Hindi naman kasi itong topic natin ba't napunta tayo dito? Pumalakpak po muna lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Okay. So, sabi po dito mga kapatid, ang banal na kasulatan sa aklat po ng unang Juan, Kapitulo 1, ang talata